Pag-usapan po natin itong ibinulgar ni Senator Ping Lacson na siya daw ay inoferan o naimbitahan para bumuo ng isang civilian military junta sa gitna ng krisis pang-politika ng ating bansa. Ibig sabihin po, hindi susundin ang saligang batas but instead ay magbubuo ng isang Council of Leaders na binubuo ng mga military, representative ng business groups at iba pang mga sektor na wala sa saligang batas at hindi susundin ang constitutional line of succession. Kung totoo po ito, seryoso po yun sapagkat yan po ay isang illegal proposal at paglabag sa saligang batas. Hindi dapat po ibinulgar ito ni Senator Ping Lacson. Hindi po ba? And then pag-usapan din natin, sino itong super bilyonaryo na siyang tumawag kay Executive Secretary Lucas Bersamin na tanggapin na ang katotohanan na dapat na siyang umalis bilang Executive Secretary ni Marcos dahil mayroon nang na-appoint at wag nang bumalik pa bilang Executive Secretary. Ano ang influence nitong taong ito na super bilyonaryo? At ito rin po ang itinuturo na financier ni Ping Lacson at ni Tuta Soto nung eleksyon at mukhang ito ang isa sa power player sa loob ng gobyerno ni Marcos pero nasa labas. Gets po natin? At malaking mga negosyo nito nag-i-involve na mga port terminal services, Letter E and R ang apelyido, ang initials. Ito daw ang tumawag na super bilyonaryo kay Lucas Bersamin upang tanggapin na ang pagbabago sa rigudon ng mga posisyon sa Malacanang. Very powerful daw ito na ang initial ng super bilyonaryong ito ay E at R. Kayo na po ang magdagdag kung sino po ito na napaka-powerful, napaka-poderoso na walang magagawa itong isang executive secretary at mukhang kaya nitong paikutin ang gobyerno ni Marcos to the point na kaya niyang rendahan si Ping Lacson. Wow! At mukhang dito nanggaling ang biglang pagsirit ng net worth and assets ni Ping Lacson na ngayon ay mahigit na 240 million pesos ang declared net worth ni Lacson sa kanyang salin mula sa around 10 million lang yata. Biglang naging 240 million pesos ang kanyang net worth sa salin niya. Ngayon, ito din po ang itinuturo na involved sa pagkontrol ng mining industry, power industry, and mga casino resorts. Wow, mukhang may ideya na kayo, Ito daw ang super bilyonaryo na nasa likod ni Marcos. At bata niya rin ito, si Vince Dizon. Kung kaya, lahat halos ng galaw ni Marcos at ng gobyerno nito at nila Romualdez nakokontrol nitong isang super bilyonaryo na kung sa CPP, NPA, NDA pa ako noon, ang kategorya po niya ay Borgesia Comprador, Bourgeois Comprador class, isang nagaharing uri na kayang kontrolin ang ekonomiya, ang export-import at pati po ang strategic industries at kayang kontrolin pati ang gobyerno. Yon na hindi nila nagagawa noon sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Unahin po natin itong pahayag ni Senator Ping Lacson kung may katotohanan ang binabanggit niya that he was offered to sit in the Council of Civilian Military Junta upang palitan ang gobyerno ni Marcos ng isang illegal, unconstitutional na grupo at wala ito sa saligang batas, o bakit hindi niya ibinulgar? Sino ang nag-offer? Bakit ino-offer sa kanya? At bakit hindi niya
ipinailalim ito sa pag-aresto o kaya sa reklamo na equivalent po ito sa Seditious Act, sapagkat hindi ka naman makapagbuo ng civilian military junta kung walang component ng mutiny or kudeta. So, ibig sabihin po, may mga nakakausap siya na mga grupo na ang layunin ay palitan si Marcos at lumabag sa saligang batas at bumuo ng isang illegal na liderato na wala po sa anumang legal framework itong civilian military junta. If ito po ay seryoso na inihain kay Ping Lacson at siya bilang senador ng ating bansa, ay nararapat po na ibinulgar niya ito at gumawa siya ng karampatang hakbang legal upang ito po ay i-address ng batas. Subalit tahimik siya sa kung sino ang nag-offer, sino ang mga involved. Di po ba? Hindi kaya ito ay gimmick? Ito ay isang psychological operations o ang tinatawag na information operations upang i-float, palutangin ang naturang ideya para po magkaroon ng batayan ang gobyerno ni Marcos na gumawa ng mga extraordinary na mga hakbang, kagaya po ng pagdideklara ng possibility ng state of emergency o kaya ng martial law, upang maging batayan itong ulat ni Ping Lacson na mayroon nag-o-offer ng isang hakbang ng civilian military junta. Dapat po magpaliwanag dito si Senator Ping Lacson gaano ito katotoo. Kung hindi ito totoo, wala akong ibang nakikitang motibo kundi Ping Lacson is playing with the so-called information operations, or ito po ay taktika sa mga psychological warfare that you are making public mind conditioning so that the policy direction or the immediate intervention decision of the government will be given justification, lalo na po kung ito ay mga hakbang na gumagamit ng medyo mataas na antas ng kapangyarihan like state of emergency declaration and possibility of martial law, dahil nga may binubulgar ngayon si Ping Lacson na kwento na may nag-offer sa kanya na sumama at bumuo sila ng civilian military junta to power grab, mag-agaw ng poder sa gobyerno at pababain at tanggalin si Marcos sa kapangyarihan at wag sundin ang nakasaad sa saligang batas that when the president is removed or resigned or when the president steps down from power, the constitutional line of succession is uupo ang vice presidente bilang magiging presidente. Yan po ang may legal na batayan na sa constitutional framework. Ngayon, ano ang motibo ni Ping Lacson kung bakit nga pinapalutang itong sinasabi niyang inihain sa kanya ang mungkahi na sumama sa power grab para bumuo ng civilian military junta, which is an illegal act. Does Ping Lacson moving towards, or is he moving towards the laying of the grounds, inilalatag ang mga batayan sa posibleng paggamit ni Marcos ng mga extraordinary na kapangyarihan na pwede niyang gamitin bilang presidente, the like of a declaration of a state of emergency sa ating bansa to the point of existing declaration of martial law under his term. Ito ba ang direksyon at motibo kung bakit inilahad ito ni Ping Lacson? Kasi kung totoo ito at hindi pang psychological operations, hindi lang pang information operations for public mind conditioning, edi dapat ibinulgar niya sino-sino, anong mga grupo ang nag-offer sa kanya, at dapat kung kinakailangan ito ay mapaimbestigahan at makasuhan ng nararapat
Dahil ito ay isang hakbang na unconstitutional, bakit hindi niya ginawa? Yan. Pangalawa, ang civilian military junta po ay kagustuhan ito ng CPP, NPA, NDF na palutangin para magkaroon ng confusion na tinatawag nila Transition Council o tinatawag nilang ad hoc leadership coalition body, transition sa panibagong pagbubuo ng gobyerno na wala si Marcos at wala si Vice President Sara Duterte. Formula po yan ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives. Walang pinagkaiba po yan sa binabanggit ni Senator Ping Lacson na civilian military junta, which ang kapareho nilang parallel, ang epekto niyan, power grab outside of the Constitution. And so therefore, they are going to deny the constitutional line of succession by denying the Vice President to become the next successor President sakaling umalis at bumaba sa kapangyarihan si Ginoong Marcos. So medyo makikita natin ang gimmick, no? Dito sa mga political maneuverings na inilalatag ni Ping Lacson. Tumutugma din po ito sa malabo ngunit delikado na proposal ng CPP, NPA, NDF for a consensus coalition body at hindi susundin ang nakasaad sa saligang batas. Magkapareho po ang epekto niyan. Ibig sabihin po, tatapakan at ibabaliwala ang konstitusyon. Kapag nangyari yan, magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon po ng possibility of massive and continuing civil unrest. At hindi magiging stable ang ating pangpolitikang kalagayan kung ang mga pagkilos ng iba't ibang grupo ay lumalabag at nakalabas sa framework ng constitutional line of succession to the power of the President. Ayun. So ang mayroon pong katungkulan at responsibilidad na magpaliwanag nito si Ping Lacson. Antayin po natin kung ito ba ay pang psychological warfare o totoong inoffer sa kanya at ito ngayon ay gagamitin as a motivational basis para gumawa si Marcos ng hakbang na pwedeng maging mapanupil at mapang-abuso sa malayang karapatan ng mamamayang mapayapang magtitipon upang ipetisyon ang kanyang resignation at upang i-address ang malawakang iskandalo at krimen ng korupsyon at pandarambong. Titingnan natin kung mayroong ipapaliwanag dyan si Senator Ping Lacson. At ang pangalawang punto na bibigyan natin ng pagpapaliwanag, tinatanong ninyo, sino po ang poderoso o powerful individual na kayang tumawag at kayang pasunurin ang Executive Secretary ni Marcos nang sinabi niya na, you are out, don't go back to the government anymore. May bago ng Executive Secretary. Sino ito? Mukhang ito din po ang financier o nag-bankroll sa mga kampanya at electoral machinery nila Ping Lacson at nila Tuta Soto. Si super billionaire ER ang tumawag daw allegedly kay Lolo Lucas Bersamin. At lumalabas na itong bureaucrat capitalist and borgesya comprador na personalidad na ito ay kaya niyang paikutin ang gobyerno ni Marcos. Wow! Involved din ba ito sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte? Nagtatanong tayo, ano ang power mayroon ito na kaya niyang itulak ang mga desisyon ng gobyerno kahit siya ay wala sa formal na posisyon ng gobyerno? Kaya niya magpatanggal ng mga tao sa gobyerno na may mga matataas na katungkulan at hindi makapalag si Marcos. At isa sa point man niya sa Senado dyan, si Ping Lacson at si Tuta Soto na sila ang nagmaniobra itong si super billionaire ER. Siya din ang itinuturo na nasa likod ng mga maniobrahan at galawan ni Vince Dizon. Dahil nang mawala si Vince Dizon sa BCDA, ito po ay napunta bilang Basis Conversion Development Authority
napunta bilang consultant ni super billionaire ER. At ngayon, ang nasa likod ni Vince Dizon, si ER din. At mukhang ang nagpapagalaw sa sindikato ni Marcos at ni Romualdez upang kamadahin ang mga diskarte sa panggobyerno niya, ekonomiya at mga negosyo sa buong bansa, itong si super billionaire ER. Very powerful, ha, mga kababayan, na parang maliit na tuta na sumunod lang si Lucas Bersamin nang tawagan siyang, "You're out already." Oh, wow! Mga port terminal services ang hawak nito at mga malalaking casino resorts at pati ang power industry sa negosyo ng mga kuryente. Wow! May ideya na kayo? Sino itong super billionaire that is a super powerful sa likod ng gobyerno ni Marcos at Romualdez?